The Maasin Watershed. One of the most important resources of the province of Iloilo, known for its abundant stock of bamboo and vital to the development of Iloilo City as the main source of water for domestic and industrial use. Recognizing its significance, it was declared as a watershed reserve under Proclamation No. 18, signed by Governor Leonard Wood on February 12, 1923, covering an area of 6,788.52 hectares. About 10,400 people lived within and adjacent to the declared watershed reserve. Poverty led to the wanton destruction of the forest cover, converting the once lush forest into agricultural farms. The continued exploitation of the watershed resources by the inhabitants resulted to water shortage during dry season and flooding during rainy season, causing millions of pesos of damages to properties and sometimes lives of the people. Noong late 1980s, kabuhayan ng tao is farming at doon may lupa sila doon sa within that watershed, ginagawa nila yun for that purpose. And ang isa nilang kabuhayan yung sa kawayan dahil yun ang main products namin dito. So ginagawa nila yung sawali, kisame. Isa pa yung kaingin, no? Kasi mostly yung mga kahoy doon, pinuputo nila ginagawang uling. Tapos makita mo talaga nga palaging may usok. So makita mo talaga kaingin at the time is rampant. Talagang mahirap talaga ang kabuhayan nila. This alarming state led to the inclusion of Maasin as one of the 39 critical watersheds in the country. Because of the aggravating situation, the Department of Environment and Natural Resources, or DENR, with funding from the Japan Bank for International Cooperation, or JBIC, identified Maasin as one of the priority sites of the forestry sector project. One of the major criteria why it is selected because it's considered as one of the critical watersheds. It is critical because during summer, Iloilo Water District has to schedule the pumping of water in various districts of Iloilo. Second is physically, Maasin Watershed had been fully cultivated by farmers, and majority of the area is being kaingin. So during summer, there is less water. However, during rainy season, there is rampant flooding. Started in 1995, the project paved the way for the efficient recovery of the forest area using the community-based forest management approach. The Maasin Watershed Rehabilitation Subproject covers Barangay Daha, Puntalan, Nagba, Bolo, Abay, Santa Rita, Lina, Punong Maasin, Dagami, and Tranca in the municipality of Maasin, Barangays Punong Alimodian, Bagsakan, Bugang, Dao, and Umingan in the municipality of Alimodian, and Barangay Kanawilian in the municipality of Haniway. The DENR deployed a site coordinator and hired the services of the Kahublangan Sang Panibalay Foundation Incorporated to organize the communities into people's organization. The Katilingban Sang Pumuloyo sa Watershed, or Kapawa, with 16 member associations, was established on August 15, 1997. Nung nagsimula kami, medyo nahirapan dahil yung hindi pa masyado naintindihan ng mga tao ano talaga ang proyekto Dahil sa isip nila, bayaran na sila yun pala sila ang may-ari na. May mga naunang mga proyekto na pumasok dito, yung issue hindi nga sila nabayaran Kaya sa isip nila na baka gayon din kami, gayon din yung proyekto ng DENR. So sa simula, busy kami sa CSD project, kaya hindi namin masyado namalayan na importante pala ang IEC. Ngunit nang dumating na yung susimo, nagkaroon kami ng analysis sa proyekto kung bakit mga ba talaga ang nangyari, ba't ganun. So
kailangan may IEC. So, nag-create kami ng committee para i-ano sa kanila. Ihayag sa kanila kung ano talaga itong proyekto, ano ang pakayo, ano ang maging marating ng proyekto pagdating ng araw. To strengthen the support of the DENR in the project implementation, the site coordinator was reinforced with the establishment of the Sub-Project Site Management Office, or SUSIMO. Maasin sa project nung dumating yung SUSIMO, mayroon ng mga accomplishment as reported, pero hindi gaano as masabi natin na natapos na yung establishment kasi almost 50% lang yung nataniman at saka out of that 50% ng taniman, yung survival rate mababa pa. We started on the information drive. Inuna namin yung IEC at saka tinuruan namin yung mga POs ng standard ng magandang plantation establishment, yung paano magtanim ng tama as stipulated in their contract. Tapos tuloy-tuloy lang yung IEC. Talagang pinaalam namin sa tao na yung project ay hindi basta-basta na magtanim lang tayo na magtanim, pero yung importante is the quality of the plantation and the survival rate, no, na to reach the standard as required by the funding agency, which is 80%. Through the years of project implementation, Kapawa developed a total area of 2,905.80 hectares. 1,042.80 hectares reforestation. 1,320.10 hectares agroforestry. 200.10 hectares rattan. And 342.80 hectares bamboo, including stream bank stabilization. These exceeded the 2,685 hectares target area for development without additional cost. Kapawa regularly maintains the established plantations that attained 95.11% average survival rate, surpassing the 80% requirement of the DENR. Sa maintenance and protection na ginawa ng PO nung natapos na nila yung kanilang site activities, nagkaroon sila ng patrol works, nagkaroon ng construction ng fire lines, at saka aktibo yung kanilang patrolling. During summer, nagkakaroon ng 24 hours rotation sa patrol works. At isa sa strategy na ginawa ng Board of Directors ang magkaroon ng internal quality inspection system. Pinupuntahan nila yung area kung saan doon ginagawa yung comprehensive site development natin. Kaya mismo yung key officers alam nila na ang isang area is talagang ginawa doon ang activity. Kaya isa yan sa dahilan na mas mataas yung survival. Ang isang fire brigade kailangan gawin sa lugar nito. Gawa ng una, ang daming area rito na nung nag-establish kami sa comprehensive site development ay mga fire-prone area yan. Ang ginagawa namin rito is gagawa ng fire line, yung mga access trail. Ang isa sa nakatulong din, yung magkaroon kami ng information education campaign sa pag-prevention ng grass fire. Along with the implementation of the plantation activities and while waiting for the long-term benefits from the established agroforestry plantations, the DENR assisted Kapawa in establishing viable livelihood projects. Kapawa is currently engaged in rice trading, sawali trading, motorcycle loan, trucking service, and public utility vehicle rental service. Savings namin yan sa lahat na kinikita namin sa umpisa pang project. Bali, nagaling yun sa retention na 6.2
million. Mayroon yan ginaparting ni sir. May dyan sa stakeholder share, dyan sa livelihood, may dyan sa CFDF. Dyan man lakit ang sa maintenance protection. Ngayon, mayroon mga tao na maintenance doon. Mayroon kaming mga benepisyo na ibigay sa kanila. Example, sa bugas, mayroon silang patronage refund na bumabalik sa kanila, individual. Luwas na sa kabilugan, sa 16 ka barangay, kita sa lahat ng kumikita na kapawa sa livelihood, lahat na membro, bigyan sila ng dividendo. The Federation supported the establishment of different livelihood projects of member associations like seedling production, sawali production and trading, bakery, and small water impounding system. Minsan yung sa area, nag-bayanihan system, so nakaipon kami ng halaga. May 1.6 million kami na deposit namin yun sa bangko, at saka binigay namin nga taga 100,000 per association para mapatunayan din na meron pala yung mga benepisyo na binigay ang kapawa dahil na success ang project. Sawali making has always been the bread and butter of the Maasinanos. The Sawali Trading Livelihood Project of Kapawa helped increase the value of the marketability of Sawali products. Lahat na PO doon sa itaas, ang ila pangubian, bali kawayan. So ngayon, nagpatayo kami ng Kapawa Trading, kapitalan, bali na alin sa retention. Iyon ang mga produkto ng mga PO na galing sa itaas, pinapalit ng Kapawa o Kapawa Federasyon, dinadala namin doon sa Kalibo, Antique, Bacolod, Negros. Yan pa ang inaplano ko, Mindanao pa, kasi maraming ang gumagawa namin subong. Kasi ang mga membro namin doon sa itaas, bali dati nila na mga mga negosyante na-deliver ang ilang sawali, makan. Brato lang masaki sa amin 25. Makan 180 taas na nga. Pero sumali kami, ngayon ang presyo ng kisami 6x6 34. Yan ang iniisip ng membro nga dire na lang sila magbigay sa amin ng kisami nila kasi mayroon silang benefits o patronage refund mabalik sa kanila. The advancement of livelihood ventures is further supported with the rehabilitation of the 9.465 kilometers farm-to-market road connecting Barangays Daha and Dagami of the municipality of Maasin, paving the way for new opportunities for the marketability of the residents' products. Sa pamarket namin, subong masulhay na kami dito. Mayroon na kaming kalsada. Hindi naman kami ng abaga ng mabibigat. Pag market namin, mayroon na kami mga salakyan. May mga single na nagabiyahe dito. At okay na ang pagpa-market namin. The maintenance of the rehabilitated road has been ensured through the Memorandum of Agreement forged between the DENR and the local government of Maasin on July 23, 2003. This demonstrated a strong partnership between the DENR, LGU, and Kapawa. Kami na ngayon ang nag-maintain ng farm-to-market road na ginawa ng DENR. Pagkatapos nung rehabilitation, sumunod talaga yung electrification. So as of now, we have started already farm-to-market road na almost 1 kilometer going to Trangka. And then, on process na rin pati yung electrification ng Trangka. The greatest fulfillment was the voluntary evacuation of the PO members living within the watershed to nearby settlement areas. Doon din sa loob ng watershed, mayroon ng daan, hindi lumipat kami dito. Yun, may kuryente rin dito. At saka bumili rin kami ng maraming appliances. Hindi kung malapit ka sa di ba, pwede ka rin makagawa ng
sariling negosyo mo. Kaya dapit na sa kalsada kami. Nagpalapit na kami sa kalsada. Maka gusto ko naigya kami sa kalsada kay may kuryente mapatakad kami kabalay na kang suga na mo kay masiga ang pangabuhi. The socio-economic situation of the community dramatically improved. A total of 1,742 community members were employed through the project. And the implementation of several livelihood activities increased the average household annual income from 13,000 to 20,000 pesos. Dito sa amin sa Sambagin, sa una, wala kaming supply ng tubig. Subong kay sulod naman ang project sa mga DNR nakagobyerno. Subong mayroon na kaming water supply. Yun mintina mo na ay makatulong sa amin. Ang natulong sa amin ng project ng DNR doon, nakaano na kami ng bahay. Ang bahay namin. Nagpaaral kami ng college ng kabataan namin. Nag-member ang mga magulang ko nung 1997. Mga second year ako noon, nagdesisyon silang pahintuin ako ng pag-aaral kasi wala nang gastusin daw. So, that time also, na-elect yung father ko na bilang isang area manager ng Kapawa, kaya nakapagpatuloy ako ng aking pag-aaral. Nakatulong sa amin ang mga project ng Kapawa kasi ayos ng aming mga bahay. Sa amin may mga damit-damit na kami din sa silid. Pangbili pang-aral sa mga bata. Sa amin, malaki rin ang tulong nila. Kasi alam mo, nung mating ang project ng DNR, marami ang mga livelihood, mga opportunity na nakuha namin, nakatulong sa amin. With the achievement of rehabilitating the Maasin watershed, the project greatly contributed to the enhancement of the area and prevented further deterioration of the watershed. Hanggang ang nakuhanin na bulig, naging man sa kung una magpana ako sa watershed, mainit ay haros kalbo mo. Subong mo mga ikuha na, maharo na. Isa ka na una, sa una di kayo makita kahoy mo, purutlad. Makitaan mo gini ang pagbalik ka kahoy. Kag ang amat-amat ka balik makapispisan, namuron na makita mo sila sa watershed. Talagang malaki ang difference. Dahil noon, umakyat ka dyan sa Hinis Hill, makita mo yung view ng watershed, makita mo talagang brown, kalbo. No? Pero ngayon, halos wala ka na makitang brown. Green na talaga. Mayroon kaming mga sinulat doon sa Community Resource Management Framework na bawal para sa mga tao ang maglagay ng pesticide sa sa suba. Ang pagkuha ng mga bagay dyan tulad ng fauna, buraan fauna. At saka ang yung poaching, yung kukuha lang sila ng mga product dun sa loob ng watershed. At saka pag-araro, ang pag-ala lang ng mga hayop dyan sa loob ng taniman. Yung palos, wala halos na ubos na lang lahat yan. Pero ngayon, napakarami. Yung mga ulang, marami na. Indikasyon na hindi na nila ginagawa yung paglagay ng pesticide sa ilog. Within sa contract ng Kapawa, we are very glad na masasabihin na siguro almost 100% na wala ng illegal activities dito sa loob ng CBFM area nila. The issuance of the Community-Based Forest Management Agreement on December 17, 2002 had given Kapawa the right to manage, protect, and sustainably utilize the 3,415.2 hectares area for 25 years and renewable for another 25 years. This developed the people's pride and ownership over the rehabilitated area that further encouraged active participation of the community members.
Sa simula, yung CBFM hindi malinaw sa isipan ng mga tao yun eh. Yun pala, yung tenure rights. Kapag nandito na sa amin yung, naigrant na sa amin yung CBFMA, di makaroon na kami ng rights na kami na talaga ang tagapangasiwa ng lupaan to. So, yan din ang ginawa namin na pang-IEC doon sa taas. Pati ngayong mga batang anak namin, inorganize namin para magtulong sa amin para sa gawaing IEC. Tinatawag namin silang kapawa yan. Ibig sabihin noon, Young Advocate for Nature. Yung mga tao, parang alam na nila talaga kung ano ang pakay ng proyekto. Kaya sila na ang gumagawa ng mga bagay na mabuti para sa ikabuti pa ng proyektong to. The empowerment of the people's organization strengthened their commitment to sustain the gains of the project and fuel their enthusiasm to continuously inform the Ilonggos on the importance of the Maasin watershed. Kahit wala ng assistance halin sa gobyerno, mapatuloy namin. Alam namin na basta kung ang watershed masira, sira rin ang kabuhayan ng tao doon. Matapos ang proyekto, matapos na itong kontrata, wala ng pira na tinatanggap yung association o federation mula sa DNR, hindi sa kanila na talaga kung masustain pa itong association na to. Para masustain yan, hindi kailangan natin tulong sa labas. So maraming mga ahinsya ng gobyerno na kaming nalalapitan para makahingi ng tulong. Nagpasalamat din kami sa funding agency, ngayang GVIC, kasi kung hindi kami binigyan ng pagkakataon na binigyan kami ng budget, siguro yung watershed siguro hindi rin magunlad. At saka salamat din sa Susimo kasi dyan din sila sa aming likuran para magturo sa amin ng mga magandang mga strategiya o kung magandang mga dapat namin gawin. Maraming salamat dun sa DNR na naibigay nila sa amin tong proyekto to. At sa GBIC na siyang nagbigay sa atin ng pundo para maibalik natin ang kagandahan ng Maasin watershed. Parang na doon ang daan na papuntang tagumpay siguro nakita na natin dahil marami ng kahoy na malalaki. This is the realization of Kapawa's dream to give a better life to their families and to provide water for the city. Palangabuhian para sa pamilya, tubig para sa Tacbanwa.